What is up guys? Ito panibagong topic tayo mga kababayan. Ito regarding pa rin po ito. Dito nga po sa 47.6 billion nga po ng pera ng DOH na otorisado nga daw po na ipinatransfer ng dating Pangulong Duterte para nga daw po ipambili ng mga equipment, materyales or mga gamit para sa COVID-19 mga kababayan. Kaso ito naman ang paniniwala ni dating Senador Dick Gordon mga kababayan na halos 11 billion daw po ang korupsyon doon sa pera na yun na ninakaw sa kaban ng bayan. Mga kababayan, ika nga po ni dating Senador Gordon, dapat nga daw po panagutin o kabahan itong dating administrasyon o dating Pangulong Duterte. Dito nga po sa pera nga po itong naginamit nga po nung panahon niya mga kababayan. At ito pa matindi, maaari pa pong maging state witness mga kababayan si dating DOH Secretary Duque. Yan, siya po ang magpapatunay na otorisado nga po nitong dating Pangulong Duterte. Ito nga pong pera na pinatransfer nga po. So ay mga kababayan, dapat kabahan daw itong dating Pangulong Duterte. Sabi nga po ni dating Senator Gordon, hindi lang dito sa kasong ito. Ganun din daw po sa papalapit nga po sa sinasabi nila na case nga po itong mga ICC mga kababayan na papasok dito sa bansa mga kababayan para nga po harapin itong si dating Pangulong Duterte o kasuhan mga kababayan. So mga kababayan, ito kayo i-comment down below nyo po kung anong masasabi nyo dito mga kababayan. Itong topic natin umiikot mga kababayan dahil nga po sa mga perang korupsyon na ninakaw nga po sa taong bayan mga kababayan. Yung una sa PhilHealth, yung 15.5 billion. Ito nga pong susunod sa DOH na 47.6 billion nga po na nawawala, na kinorapan nga daw po ng 11 billion kaya ni dati Senador Gordon. So kayo mga kababayan, ano masasabi niyo dito? I-comment down below niyo mga kababayan at meron akong ipapanood na maiksing video sa inyo. Pagtapos niyan, mag-comment kayo. Thank you guys. Naniniwala si dating Senator Richard Gordon na dapat buhayin ang panawagang panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinaguriang Formally Scandal. Ito'y kasunod ng pahayag ni dating Health Secretary Francisco Duque na otorisado ng dating Pangulo ang paglilipat ng pondo ng DOH patungo sa procurement service ng DBM o PSDBM para sa mga supplies na kailangan noon sa kasagsagan ng COVID-19. Paniwala ni Gordon, may sapat na ebidensya para madawit si Duterte sa kontrobersya kung saan posible pa anyang maging state witness si Duque sa investigasyon ng Ombudsman. Palagi ko nene-nervous na yung mga taong involved dyan because bukod doon sa mga problema nila sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso ng it is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. They had the temerity to try and steal money from the people of this country at that time. I was hesitant to charge Secretary Duque, principally because he was a prisoner of the president. He could be a major state witness against Duterte to hold him in. That's his only chance at salvation. Samantala sa isang pahayag, giniit ni Duque na ginawa ang pagbili noong April 2020 kung kailan nagsisimula ang pandemic at ang paggamit lang ng mga face mask, face shield at PPE ang tanging alam nilang proteksyon laban sa COVID. Dagdag ni Duque, inaprobahan ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil maituturing na extremely urgent ang pagbili ng supply. Naaayon din umano ito sa batas. Bagay na sinang-ayuna naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, ang paglipat ng pondo ay para hindi na kailangang magsagawa ng bidding na magpapabagal umano ng pagbili ng gamit medikal sa kasagsagan ng pandemya.
Mga kababayan, narito naman po at napanood niyo yung video na yun mga kababayan. Anong masasabi niyo nga po dito sa Pharmaly scandal nga po na ito mga kababayan? I-comment down below niyo kung ano masasabi niyo dito. Dahil naglalabasan na ang mga perang nakorap nung panahon ng administrasyong Duterte mga kababayan. Comment down below niyo kung ano masasabi niyo dito. Magandang gabi sa inyong lahat. And God bless us sa inyo mga kababayan.